Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong si Soto na ito kay Marcoleta dahil talagang binaltaan at binugbog nga ito sa kanyang pagmumuka ng katotohanan. Dahil nga rito ay kakalad ka rin na itong si Soto sa kulungan. Inaabangan na nga ito ng maraming netizen dahil sa wakas ay talagang mapagbabayaran niya ang kanyang ginawang mga kasalanan. Higit sa pagnanakaw ng kaban ng bayan ay may pang-aabuso pa sa kababaihan. Dito nga natin mapapansin mga kaibigan na kung tutuusin, ang kaso nga ng panggagahasa ay dapat nang hindi makawala. Ngunit kay Tito Soto na ito ay tila bakit bumaliktad lahat dahil nabayaran ng mga judges ay tila pinawalang bahala. At talagang hindi nga siya guilty sa kasong panghahalay sa mga kababahihan. Ngunit ayon nga kay Marcoleta ay hindi niya nga ito palalagpasin dahil talagang patuloy at magbubukas muli ang mga kaso ni Soto na ito at talagang kakalad ka rin sa kulungan. Well mga kaibigan, tila ito ang kinahihintay ng maraming netizen dahil sa wakas nagkaroon na ng matapang na naglilingkod para ipaglaban ang katarungan at katapatan para sa serbisyo ng bayan. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. September 21, rally dyan sa Luneta Park, which is papaliwanag po ni Senador Marcoleta na walang katotohanan yan. Yung mga iglesia ay pwedeng pumunta dyan at palagay ko maraming pupuntang iglesia dyan. Ako. Yan na po sinasabi ko, yung mga Gen Z. Gagalaw na po yung mga Gen Z, mga kareaksyon. Sawa na sila. Sawa na sila sa nakawan, sawa na sila sa buhay na mahirap, sawa na silang nakikita ang Pilipinas na pag-iiwanan, sawa na sila na nakikita ang bawat sulok ng Pilipinas, umulan lang ng kaunti ay lumulubog na. Yung mga Gen Z, mga kareaksyon, kumikilos at kikilos na di umano, yan. Ito, simulan po natin dito mga kareaksyon ha. Si Congressman Kiko Barsaga ay napansin na po ng saganang mamamayan. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ganang mamamayan, ay mag-subscribe na po kayo mga kareaksyon. Nako, ito po ang number 1 na pagkukuhanan ng napakagandang impormasyon, public service, at napakalupitong komentarista ni Kuya Jin at Kuya... Natatandaan ko lang si Kuya Jin eh. Kuya Jin, tsaka nasa dulo na ng dila ko yung isa eh. Oo, malalaman ko yun. Nasa dulo ng dila ko na bablangko ako. Yan po mga kareaksyon. Mag-subscribe na po kayo. Net 25 sa ganang mamamayan. Huwag na po kayong manood kung saan-saan. Dito na lang tayo sa ganang mamamayan. Pero mga kareaksyon, hindi po ako miyembro ng iglesia ha? At hindi ko rin kakilala yung mga nasa ganang mamamayan. Idolo ko lang sila. Wala, si Senator Marcoleta, hindi ko pa nakikita yan. Kapag nakita ko yan, talaga naman, ay, umanda ka, Senator Marcoleta. Marami akong ichuchuchu sa'yo. Marami kang hindi alam na alam ko. Ito mga kareaksyon, ito na, yung mga iglesia daw, ito ipapaliwanag po dito. Huwag po kayong maniwala sa fake news. Pwede kayong pumunta sa September 21. Ayaw nyo maniwala, o ito, makinig kayo dito. Para po sa kabatiran ng lahat, ito po kasi ay kumalat sa social media, Sen, na lumalabas gamit po ang logo, may nakalagay pa pong 111 Iglesia ni Cristo tapos Church of Christ, para bagang pinalilitaw nila na ito'y official statement o pahayag ng Iglesia ni Cristo para po doon sa malawakang pagtitipon daw po sa Luneta Park sa September 21, 2025, alas 9 ng umaga. So pinalilitaw nila na ito'y official statement ng iglesia? Opo. Na hindi naman totoo? Wala pong ganun, Sen eh. Kaya bakit naman kaya, sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po sa lahat ng kaanib
sa Iglesia ni Cristo? Dito po parang sinasabi po ni Kuya Jin na pwede kayong pumunta, pag iglesia kayo, pwede kayong pumunta sa September 21. Hindi pinagbabawal ng pamunuan, o di ba? Pumanda kayo sa September 21 ako. Iba po yung mangyayari dyan. Mga manalangin kayo, manalangin kayo na hindi magiging Nepal ang Maynila. Huwag naman po sana, Panginoon, na maging Nepal ang Maynila. Dahil kung maging Nepal ang Maynila, sana pag wag niyong gagawin nyo. Sabi kasi nung isang nag-comments, sana pag sinunog yung batasan, puno ng kongresista. Wag naman, bad yan. Wag po tayo sa marahas na pagkikipaglaban. Wag po. Mga kapwa Pilipino po yan. Yun nga lang, may lahi silang mga buhaya, krokodil. Pero Arias, wala po tayong magagawa sa mga Gen Z, no? Kumikilos po sila dahil gusto na naliyatang maupo si VP Sara Duterte. Sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21, araw po ng, ano bang araw yon? September 21, linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Sige po. Ulitin natin. Para po sa kabatiran ng ating mga yung first paragraph, kababayan. para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing ganon na bilin. Wala pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin, kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na, huwag kayong Opo. sasali dyan. Kasi nakalagay po doon sa post, Sen. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ma-promote pa, no? Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag tayong makisama.
Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung Yan mali. hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Ayun, Kung sino man yung yun po, nag-organize opo, yan. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo, gano'n ba? Yes po, yes po. So inunahan na tayo. Pinre-em po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay well, ito po at least ay malinaw ang circular sa atin. At sana po ay naging malinaw din sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oho. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. Hindi ko Ganun na po alam Ganun ba? kung... Hindi, siya. Ikaw naman. Pinakamabuti sana hintayin natin ang check kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Oho. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron sa takot bilin... nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun ay hindi sila sumali. Ang Ang isang... mabuti na sa kanila namang galing. Opo. Isang malinaw dyan, Sen, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Kaya Iglesia lang, ni Cristo. kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro yung hindi miyembro. Oo. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Yun po ang gusto nilang... Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Ayun. Sana po ay naging malinaw yung bahagi na yan, Sen. Tuloy pa po tayo doon sa ating mga pagtalakay. Balik tayo doon sa Senado. Nelson, ano pa ba ang gusto mong ipunto sa kabatiran ng ating... So yun mga ka-reaction, malinaw na malinaw po na walang utos ang pamunuan ng iglesia na hindi pwedeng pumunta ang mga miyembro niya sa September 21 sa Luneta Park. So yung nagpapakalat ng maling impormasyon na yun, baka takot. Takot po sila na masyadong maraming Gen Z dyan na gusto nang iluklok si Sara Duterte. Gen Z for Sara Duterte, yun! Gen Z for Sara Duterte. 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 Dapat ganun. Ganun ang sisigaw natin. Gen Z for Sara Duterte. Gen Z for Sara Duterte. Gen Z for Sara Duterte. Ganon. Dapat ganon. mga kababayan? Sige, i-discuss mo muna at hindi daw gumagana yung QR code eh. Ganun ba? Sa Ayusin mga text sa atin? Parang... So, speaking of Gen Z, ito pa mga kareaksyon, pag-usapan muna natin yan ha. Pag-usapan po natin tong Gen Z. Meron pong isang sumisikat na Gen Z na nangangalang Kiko Barzaga. Pakinggan po natin. Happy watching po muna kay Luz Alayo, LB Alayo, Irene Duabe at El Karim Duabe mula po sa Solano, Vizcaya. Si Ayla lang ata ito nagpapamiss. Ha? Si Nat, oo. Ganun din happy birthday to Ana May Mewa Mumbai ng Katarman, Northern Samar. May bahay po ng Jmar Mumbai. Ayun, happy viewing po kina Ian, Georgie at Gian Ritondo, Jela at Vanessa Julio, Jen Bacunawa, JB, Alex at AJ Belacruz. Pabati po mula kay Linden Pogi. Sige, mamaya na. Hindi pagtatapos na ba tayo? Ba't puro pagbati na ata ngayon? Nasa baka gusto idagdag dyan. Sige. Itong gusto ko na itanong kay Sen, bakit hindi siguro niya ka-bats itong yung bagong kongresista, Sen? Congressman Anak ni Kong, Kiko. si Kong PD, alam ko, barkada nyo, Sen, si PD Barsaga. Ngayon, yung kanyang anak, mukhang gumuguhit ng pangalan ngayon sa Kongreso. Si Mark, Yung Mark Kiko. Kiko. Francisco. Kiko. Nabalitaan ko nga. Kung malas sa majority party. Yung coalition. At ngayon, ay siyang nagsasabi na kung merong dapat investigahan dito sa flood control, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Yun, teka lang, bago natin i-imbestigahan si Tambaluslos, yung hindi pa po nakakakilala kay Barsaga, Kiko Barsaga, ito siya. Meow, 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 meow. Meow, meow, meow,
Kung pusa lang naman ang pag-uusapan, mayroon daw isang Congress Meow na sumisikat sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite. Iba ang tirada niya sa kampanya. Minsan may pusa, minsan naman parang nasa Jurassic Park. Mula nang pumasok sa politika, naging bukas na libro sa publiko ang kanyang mga kakaibang kilos. Dahilan para punahin siya ng ilang netizens sa social media. Normal ba siya? Yung kilos kasi kakaiba. Special child yata to. Sir, that's very unusual, sir. Ano gagawin ng isang batang isip sa kongreso? Sa gitna ng mga weird at pakwelang galaw, may dahilan sa likod ng kanyang pakulo. Siya ang Gen Z congressman ng Dasma at self-proclaimed Big Bosekat. My name is Kiko Barzaga, 26 years old, and I'm the newly elected congressman of the 4th District of Cavite. Lumaki sa isang political family si Francisco Austria Barzaga o mas kilala bilang Kiko Barzaga. Ang kanyang ama at ina ay kapwa naging mayor ng Dasmariñas City, habang ang kanyang kapatid na si Third ay kasalukuyang vice mayor ng kanilang lungsod. Ang tanong ng karamihan, bakit nga ba pusa ang napili niyang campaign style? I love cats, dogs, stray animals, nature. It's a very interesting topic. Kasi ako lagi akong nag-joke about sa pusa kasi madami akong mga pusa sa bahay. So inisip ko, what if ganun na lang din yung gawin ko sa kampanyahan? Mga pusa. Para mas enjoyable siya. Mga pusang ina nyo! Pusang ina kayo! Bukod sa pagiging cat lover, gusto rin daw ipakita ni Kiko na kung ano siya sa harap ng kamera ay ganoon rin siya sa tunay na buhay. Well, what people see on the stage and what people see online, that's already who I am. Kasi hindi naman ako na kung ano ako sa entablado, iba ako sa personal. Ganun talaga ako. Like yung mga nag-boxing, yung mga nag-joke. Ganun talaga ako in person. Kaya kung ano yung magiging natural na assumptions nila based on what my stage persona is, that's also who I am in private life. Bagamat may mga natuwa sa paraan niya ng pangangampanya, marami rin ang bumatikos at kumwestiyon sa kanyang pagkatao. Pero para kay Kiko, bahagi ito ng political evolution. Aniya, ito'y magiging edge niya kontra sa kanyang mga magiging kalaban sa susunod na eleksyon. If it's weird, if it's something that they haven't seen before, then that's also normal since politics is gradually evolving, it's gradually changing, and different campaign styles are being used and being made every election cycle. It's a process of evolution of politics branching out into different strategies to see what new methods might work, especially with the advancements of technology, social media, and now artificial intelligence. And I think that being more eccentric and being more open to those new strategies will give me an edge over other politicians in the future. Mukha mang nagbibiro sa entablado. Aniya, seryoso naman siya sa pagpapatupad ng kanyang mga plano sa ilalim ng kanyang panunungkulan. The most reachable goal right now is creating the Stray Animal Population Control Act, which is something I plan on doing within this year, maybe next year. Ang plano ko kasi is for local governments to have the responsibility and to be mandated to control populations of stray animals so that less animals would be on the streets, so we can decrease the population of stray animals on the streets. Kasi yun talaga yung nagiging problema lalo sa mga rescuers na masyadong madami na yung mga pusa at yung mga aso na pag-alagala lang, and it's also causing problems in sanitation, in public health. And it's a very simple solution. Kailangan lang natin dagdagan yung mga kapwa initiatives ng mga local governments. Well, secondly, and this will take much longer, I plan on reforming the party list system so it will provide proper sectoral representation. Ang plano ko kasi ay they will fight within their respective sectors instead. Ang pwede natin gawin ay, for example, may health sector or may senior citizen sector, tapos sa mismong sector na yun, dun maglalaban yung mga party list. So may isa kang pwedeng iboto for senior citizens, for health, for environment, and then COMELEC will decide
on the qualifications necessary to be a representative of that party list. Nang tanungin siya kung may balak ba siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Yeah, for president, that will be very expensive. So baka magmiyaw-miyaw na lang ako doon, joke time na lang. Kasi hindi, isipin mong magagastos ako ng mga billion-billion para maging presidente, di wala man akong ganung pera eh. So ang gagawin ko, magmiyaw-miyaw na lang. I'll just have fun with it. Sa kabila ng mga batikos, tagumpay na nakuha ni Kiko ang pwesto sa katatapos lang na halalan. Sa mga bashers, see you next time. See you next elections. Talo muna kayo ngayon, pero hopefully, siguro, pag may mas malakas na kandidato na kayo sa 2028, di malay mo, baka may mapapala yung pagbabash nyo. Pero ngayon, mukhang panalo muna si Meow Meow. Sa pagkapanalo ni Kiko, muling umingay ang tanong ng masa, kailangan ba talaga natin ng isang payaso sa politika? O baka naman mas nakakatakot ang katotohanang matagal na silang nariyan. Ito na. Pag-usapan natin si Meow Meow. Ito na po. Sen. Bakit yun? Ayaw paniwalaan ng aming Senate President. Yung bagong kongresista, Sen, Congressman Anak ni Kong, Kiko. si Kong PD, alam ko, barkada nyo, Sen, si PD Barsaga. Ngayon yung kanyang anak, mukhang gumuguhit ng pangalan ngayon sa Kongreso. Si Mark, Yung Mark Kiko. Francisco. Kiko. Nabalitaan ko nga. Kumalas sa majority party. Yung coalition. At ngayon, siyang nagsasabi na kung merong dapat investigahan dito sa flood control, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Sen. Bakit yun? Ayaw paniwalaan ng aming Senate President. Galing doon, di ba? Yun ang sinasabi ko, kailangan mapansin ng tao. Pagka yung testimony nanggagaling sa House, tiwalang-tiwala siya doon. Pagkagaling sa amin, Senado ito Siya yung Presidente, di ba dapat sana doon mo makikita sana yung pagmamalasakit merong pinangalanan. Wala man lang sinabi na sana wag naman silang magpakadalos-dalos sapagkat tayo po ay meron pong sinusunod na due process. Kung hindi ko mo sinabi nila na merong dawit na kasama namin ay ganun-ganun na lang. Tingnan din po natin kung anong pinagmulan nun. Meron ba siyang sworn statement na kagaya ng ginawa dito sa Blue Ribbon? Dapat, yun ang gusto kong makita Paano magiging, alimbawa, kung ako siya, paano magiging voluntary? Nung siya nandun na, nasa custody na Samantalang yung Diskaya, walang custody yun. Voluntary nilang nilabas yun. Ito, nasa pag-iingat na nila, kaya nga nakapag-request Nandito na lang po ako, natatakot po ako doon sa kabila. Bakit niya papayagan yung ganong klase na request? Kaya kinakatigan niya yung House of Representatives Voluntary kaya ang paggawa ng isang tao sa panahon na siya'y nakapiit na? Yun ang pag-aralan nyo. Pag nakapiit na, voluntaryo pa ba? Hindi ko sinasabing hindi siya magsasabi ng totoo. Kaya lang, mas gusto kong paniwalaan na voluntaryo pagka hindi ka nakapiit. Hindi ka under pressure. Dito, lahat nakaganon sa'yo. Baka naman nandun na yung pressure. Baka nandun na yung manipulation. Baka nandun na yung pamimilit. Bakit ka mo? Nandun na sa kanilang pag-iingat Ayaw na nga nilang isoli sa amin, kaya dinala sa krami. So pupuntahan nila doon. Tuturuan na naman nila. Hindi ko sinasabing gano'n ang gagawin. Gusto ko lamang ipaalala, ipaintindi sa ating mga kababayan. Sapagkat alam kong nakukuha din nila yung gusto kong sabihin para sa kanila. Idagdag ko nga, Sen, mukhang sa halip na protection na, mukhang madidiin pa ng gusto ang Senado ngayon dahil sa meron daw tauhan ng WJ construction company na pumunta sa Senado vicinity mismo. ng Senado. May dala-dalang obligasyon daw po. Nakita pa sa CCTV. Mukhang yun daw po ang magiging subject ng tanungan sa susunod at mukhang pumunta daw sa opisina ng isang senador. Gusto kong makita yung CCTV. Kung kanino nagpunta. Baka sa akin nagpunta, di ba? Siyempre interesado rin ako na nandun na ako Di ba importante naman na
malaman ng bawat isa sa amin na hindi kami yun o kung kami yun. Totoo po. Kailangan ilabas yun. Kasi kapag ka natukoy doon, talagang patutunayan na lang, wala silang sinasanto, walang kinikilingan. Kung kapwa daw po ninyo, Senador, ang matatamaan, dapat lumutang din daw po yun sa investigasyon ng Senado. Kaya nga ako yan, welcome ko yan. Kaya lang, ang nangyayari, bakit pagka papuntang Senador, yun ang gusto nilang nanuhin. Bakit doon sa kabila, protektado naman lahat yung mga congressmen, wala nang pinatatawag dito. Hindi pa mabuti yan ay isang magandang development kung talagang meron nga. Bagamat wala naman akong ibig sabihin nito, maaring nagpunta lang yung tao, baka naman nagdala lang ng pansit. Obligasyon daw po ang dala-dala. Makikita natin. Malay mo naman nagdala lang ng isang kahon na hopya. Kung isang kahon na hopya, baka ako suspect. Sa inyo. Kasi hopya. Diba? Ako wala akong sinasabi. Kaya lang, sila yung medyo maano yung isip, di ba? Tingnan natin kung anong klaseng obligasyon. Opo. Noon pong Lunes, isa sa mga pumunta doon ay si Congressman Toby Chanco. Ano po ang importansya siya nung naging pahayag ni Kong Toby nung kayo pa ang chairman ng yun, nagsalita si Toby Chanco. Bakit hindi man binigyan ng parang walang weight. Parang walang weight samantalang binanggit niya yung paglalatag ng napakaraming insertions na nanggaling dun sa isang dati kong kasama doon. Na ayoko nang banggitin ng pangalan, baka sabihin na naman nila, pinaiinit ko itong usapin na ito. Pero sa dami ng paglalatag na yon, kahit sabihin pa nilang, hindi naman na-release Hindi issue yung hindi na-release. Paano? Kinontrol talaga doon sapagkat may kaugnayan sa pagpapapirma ng impeachment yun. Magkarugtong ho ba yun? Ngayon, kapag sinuma mo lahat, 2 probinsya lang 13.8 billion Oo nga po. Bakit hindi ba natin bibigyan ng ano yun? Bakit hindi nila ipatawag yung taong binanggit ni Congressman Toby? Ba't hindi nila patawag doon? Bakit nila pinoproteksyonan? Sinabi nga niya, patawag ninyo kanya si Representative X. Siyang higit sa lahat ang makapagpapatunay, makapagbibigay ng liwanag dito sa pinag-uusapan natin kasi ayaw nila akong bigyan ng data. Siya naman siya yung head ng isang komite na siyang tumalakay dito sa mga bagay dito. Tingnan mo, puro cover up Pero ang gagawin naman, invitation lang naman sa gaya na si Sen. Toby.